Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabagat. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marahay na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal. Kamar Revisor laog sa 2024 Gold Financial Housekeeping sa Riyon 5. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Kamar Revisor saro sa may pinaka dakulang ekonomiya sa Bicol Region. Sa tuya pa nga pamayukan na barata sa lado lokal. DA Bicol asin Bipar Bicol nagsagibukan price monitoring sa pagsubaybay kan presyo kan mga panginot na produkto sa lado kan sira. Sa iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, tulay na nagkukonekta sa party mismo kan Gainsa Asinmada sa Banwaan kan Pamplona Camarines dakulang tabang asin pakinabang sa mga residentes pati naman mga motorista. Ideya may pakiulay sa mga magurang bantayan na tanganing day may imbwelto sa druga. Suspek sa pananaksak sa mga barangay tanod asinmad sa barangay opisyal kanda kumaday kaday del Gallego Camarines Sur yaon sa Hospital Ares Ngunyan. Yan ang mga headlines ken mga bareta. Ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumbong. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Ngunyanda sa detalyes na kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Naanotaran ngunyan ang paglubukan mga VIP store bako lang sa laog Naga kundi sa Banwaan sa probinsya ni Camarines Sur na kung saan nag-oopreser nin mga alternatibong produkto para magpundo na sa paninigarilyo. Alaga da may patadid ngunyan ang DTI Camarines Sur sa mga nagtitinda ni na araw kaning mga produkto na konsideradong illegal. Sa pahayag ni DTI Provincial Director G. Percival Ablanda, puo na maipasar ang VIPLU kanda Hulyo 2022 o ang pinagapod na Republic Act 1190. Inoobliga na ang nagabusa na fifth store na magparehistro sa sindang ahensya asin na may dakol pang rekisitos bago matauanin business permit maagi sa inspection ang gabus ng mga produktong VIF kung ini anda manufactured may silyo asin nag-agi sa standard kan gobyerno. Nangapudan ngunyan ang DTI sa mga barangay asin na LGU na mag-crear ng enforcement sa mga nagtitinda nindai o tersadong mga produkto na mayo nin mga papilis asin na nagtitinda nin 17 pababa.
anda barangay na iniya sa San Francisco sa siyudad Canaga an saro sa na-mention kan opisyal na istriktong nag-iimporsar nin inspeksyon sa mga vape store. Marurumduman na kanagtalikod na taon na kana magkaigwa nin na kumbensyon o tiripon kan mga vape store owners kana magsurpresang magabot ang BIR asin man DTI asin matrayumpong nakakumpiska ni na bakong mga autorisadong mga vape products na mayo nin silyo na irehistrado na nakabugtak pa sa saindang mga trucks. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal sa 2 bulan na partisipar kana Naga City Enro sa pakikigkulab sa one-time big-time operation naka-17 na sindang serbinin citation ticket sa mga pampasayrong trimobile. 5 kan Enero, 12 kan Pebrero, dahil pa dyan kasali anda sa indang operasyon na smoke bilching campaign sa pahayag ni Jason Tam Vargas, Division Chief kan Pollution and Waste Segregation Division an sa indang mga dinakup katakod kan pinag-aapod na no trash bin ordinance kan Naga o an pinag-aapod na Ordinance number 1994-017 kung saan inuobliga ang mga trimobile na igwa dapat nintraskan o basurahan. Paliwanag ni Vargas na ang rason kan mga trimobile drivers permida kayang nasisipa kan mga pasayro nararaot asin day nariribayan. Alagad paliwanag kan environmental enforcers na ang basurahan parte kan rekisitos kan pagpaparinyo nin prangkisa sa irarom kan ordinansa 500 pesos ang penalidad sa first offense asin sa succeeding violation daina makakarinyo nin prangkisa an pampasayrong trimobile. Huli kadi padagos na makakaibahan ang Naga City Enro o an UTBT operation nga makadako pa nin mga tricycle pati naman jeep na mayo nin basurahad sa saindang mga unit. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Opisina kan Naga City Southbound Terminal siniguro ang kaligtasan kan mga pasahero, mga CCTV pangsyonal. Jonathan Buyet Padere sa detalye. Nagaga ng mga CCTV asin may nakabantay ng mga pulis. Ang siguro kan manihamento kan Naga City Southbound Terminal para sa urual daw na seguridad kan sa indang mga pasahero para pasiring sa partikan First District Camarines Sur at in Camarines Norte. Ang sinabi ni Leo de Rosario, ang terminal supervisor, katakod kan pagmanterial ridakan prison orders palibot kan terminal na gustong sabihon mayong dapat ikahandal ang mga pasahero ulit sa may mga autoridad sa palibot. Aram subot sa mga pasahero ang oras kan first trip at in last trip huli sa posted naman uruga sa mga estudyante at empleyado na regular na commuters. Kung may pasaway man na driver, dapat tulos ining i-report sa ng opisina na nasa gilid lang kan terminal. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Pinahayag ni Raola Aspe Jr., ang Chief kan Statistical Specialist kan PSA Camarines Sur na pwede na magkaigwanin valid ID and nag-iedad na saro pababa na aki. Iniing kaminarkan sa indang opisina na aprobitsaran ang pagkakataon matapos na i-anunsyar kan PSA Central Office na pwede nang iparehistro sa PhilSys ang mga aki na ini dai pa minaabot sa sarong taon na kung iniyo ka na nagtalikod na taon sarong taon na ini ang minimum na pwedeng matauanin na doon. Alagad, pinaglinaw man ni Aspe na para maipairehistro ang mga aki, dapat igwanin national ID na ang mga magurang
kung mayo pa pwede naman na magasabay ang magurang sa kanaki sa pagpaparehistro sa PhilSys. Apwer kaya na kinakaipuan lang na ipresentar kan mga magurang ana arinman ang mga dokumento arog ka na PSA birth certificate o siali sa civil registrar, Philippine passport o arinman na dokumento na yaon na angaran kan aki, lugar asin aldaw kan kapangakian, asin kompletong ngaran kan si mga magurang, retrato sa nakan aki ana kukuanon sa indang primerong national ID, dahil nakabali ang biometric fingerprint, asin iris scanning, huli ta ini ang pagkukuanan pa sa indang pag-update kan ID sa edad na 5 anyos. Available na da ini ang sindang registration site sa Sarong Mall sa crossing kan Almeida Highway dyan sa Siyudad Canaga. Mientras tanto, tinawan linaw ni Aspikan PSA Kamsur na ana mga pending na ID na daipa na i-deliver nasa jurisdiction na kan post office. Egwa naman ni electronic ID na soft copy available online, ready for download asin printing. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. 322 na mga jail residents o si mga person deprived of liberty ang nakaistar ngunyan sa BGMP Mel Dormitory sa Laogan, Siyudad Canaga. Asin ang mga ini nasa 80% ang igwaning kaso ni katakuda sa illegal na droga. Susog kay Jail Chief Inspector Rodolfo Bersusa Jr. ang acting district jail warden kan BGMP digdi sa Laogan, Canaga. 30 ang naidagdag sa numero kan taon na 2024. Katakod pa kayan sa ngunyan konsideradong fully occupied o haranina na magsurusuan an sa indang Big Brother House o madali nang maging sinapot asin sardinas sa rason na daipasinda nakakalipat sa duwang bagong building na kulang pa sa energization. Igwa naman in transformer, halagad pighalat na lang ang turnover kan kaso Recodos. Oras na may supply nanin na kuryente, si duwang building makakalipat naman ang mga jail residents para maging convenience sa lado kan mga preso asin kan mga jail personnel sa ibong kani. Kanda puton sa presenting kamugtakan kan Mel Dormitory, nagpapadagos an sa indang formation session asin livelihood programs arog kan paggibunin parol, garments, reuse materials, nakapartner and outside stakeholders. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Bureau of Fire Protection BFP Regional Office No. 5 asin TISDA Regional Office No. 5 nagpirma sa MUA para man sa proyektong Bombero 5. Daryl Banya sa detalye. Formal nang nagpirma sa tarong Memorandum of Agreement ang Bureau of Fire Protection Region 5 asin man ang TESDA Region 5 kana nagtalikod na aldaw. Pigpanginutan ang seremonya in the BFP Region 5 Acting Regional Director Fire Senior Superintendent Achilles Santiago asin man TESDA Region 5 Acting Regional Director Mariglo Sese na pig-atendiran ini kan mga kabuhan kana Provincial Fire Marshals asin mga importanteng opisyal kan TESDA digdi sa Rion Bicol. Sa lindungkan kasunduan na ini ipiglansar ang TESDA BSP Project Bombero 5 ini sarong capacity building program kung saan ini maawat na tawanin kadagdagan at technical na edukasyon asin man training ang mga kabuhan kan Bureau of Fire Protection sa paagi kay ini piglalauman na mapapakusugan sa ilang kakayahan sa pagresponde sa mga emerhensya asin pagtaulin mas epektibong serbisyo sa komunidad. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta. Sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, preparado na ang Commission on Election sa Laogan, Canaga nagibuhon ang pa-seminars para mada sa nagdadagadang na 2025 national and local election sa bulan kan Mayo. Ngunya na
simana nagpunaan sa indang training sa mga technical support staff. Ang mga technical support staff ang mamaniobra kan mga bagong automated counting machines nagikan duman sa Korea. Mas dakula ang screen, mas madali ang interface, asin mas moderno kumparaman kan mga ginamit na mga machines kan mga nakalis na mga perilian. Basado kay Election Officer Abogado Maico Julia Jr. saro ining paagi para man maging matrayumpo anda papaabuto na perilian kinakaipuanin dagdag na knowledge and information na mga partisipantes kan seminar sa paagi kan tamang pag-aadal asin pag-apply kan sa indang mga tutukaron sa training. Sindaman ma-troubleshoot kung magkakaiguaning problema sa mismong aldaw kan perilian. Nilalauman kaya kan COMELEC sa kada perilian lalo na kung automated na baad maghanga ana BCM mawaranin signal dain nag-transmit nin tultol ana pighulog na baluta mayong nagluwas na voters receipt asin iba pang pwedeng mangyari sa vote counting machine na makakaabala sa mga nagbubuto. Ang mga DSO technical support staff maresibinin honorarium na 2,000 pesos, 1,000 peso man sa travel allowance, 1,000 pesos sa communication allowance, asin na training allowance na dagdag na 2,000 pesos. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, duwang motor nagbungguan duman sa Banwan kanu Campo Camarines del Sur, saro an irido. Boss O Kaisminda sa detalye. Irido ana sarong driver ni na motorsiklo kana ini ana magbanggaan ang duwang motorsiklo dyan sa Banwaanin o Campo Camarines del Sur. Mga bandang alas 3 nin pagkahapon kasugma kan mangyari an baranggaan sa Barangay Ayugan o Campo Camarines del Sur sarong Yamaha motorcycle na may plate na number 765 EYN na kung sinin ang pinagmamaniho kan sa nagangarang Sandy Bilsa E. Asiano, 35 anyos, may agom, residente kan Purabud, Lagunoy, Camarines Sur, na kung sinin ini ana purbara na magbirik sa parting wala, alagad bigla man na uminabot ana sarong motorsiklo na kung sinin sarong Suzuki Rider na may plate number 8941 WL. Asin ini ang pinagmamaniho kan sa nagangarang dyan na Rix Albesa Ilayusa, 22 anyos, soltero, residente kan Cristo Rey sa Iriga City. Na kung saan ini ang nagdadalagan sa nasampitan ng lugar kan bigla na lang na magbungguan ang duwa. Na kung saan ang driver kan motorsiklong pandua ang interong nakarabag kung kaya nagsapo inining lugad sa Manila ina parte kan lawas kay ni na iridong ipinagdalagan sa hospital, particular yan sa Ocampo District Hospital. Mientras tanto anasambitan ng kabanggaan anyaon mangunya sa kustudiya kan PNP sa Banwaan nin Ocampo. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa kitang detalyes kunyan kan mga barata sa lado lokal, naagihan na kan mga residente sa asin mga motorista ang tulay na panibagong pinagibo ni Congressman Elry Villapuerte asin Gobernador Luigi Villapuerte dyan sa Malbong sa Gainsa, Camarines del Sur. Ini ang tulay na nagkukonekta kan Banwanin na Gainsa asin Pamplona, Camarines del Sur. Magigirumduman na pirang dekada nang nagtius ang mga residentes sa paglakaw asin na paggamit nin bangka, makabalyo sa naman sa salug ang mga residentes na didipisilan na makabalyo huli man ta kinakaipuan paninda na maglibot sa Banwanin, Pamplona, Camarines del Sur. Kaya dipisil para sa sainda sa mga residentes huli kanda espuersos asin na proyekto ni Congressman Elry Villapuerte
asin Gobernador Luigi Villapuerte na ipagibo asin natapos ang sinambit ng tulay. Ang singunyan na agihan na kan mga residentes asin na anuman na klase nin bikulo dahil naman sinda nagagamit pa nin na bangka para makabalyo sa nasasalog. Dakulaan pa sa salamat kan mga residentes kay Congressman Elre Villapuerte asin Gobernador Luigi Villapuerte sa pagkakagibo asin pagkakahaman kan sinambit na nga tulay dyan sa parte mismo kan Banwaan kan gain sa Camarines Sur na minasumpay sa Banwaan kan Pamplona. Ulit pasil na para sa indaan na pagtransportar kan sa indang mga proyekto, pati naman paglaog sa klase kan sa indang mga aki, asin paglaog man sa indang mga trabaho. Dakula man ang pasasalamat kan mga motorista na nagaaging unyan sa tulay, ulit mas mapapadali na ang sa indang pagbiyahe, iwas pa sa bulos kan traffic. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Yaon pangunyan sa ospital asin na nasa irarom ka na Hospital Arisa anda suspect na si Bonifacio Maghente, 39 anyos kan pagbilaw, probinsya kan Quezon na nagparapanaksak ni Barangay Tanod asin barangay official kan Kumaday Kaday duman sa Dil Gallego, Camarines Sur. Ang suspect kan madakop kan mga barangay Tanod mantang ini pinagdadara sa ospital kan mga barangay official. Ini ang tuminagbang pa sa ambulansya alagad sa amay na pagrespondi kan mga autoridad na dakop man giraray ang suspect magigiromduman na kanagtilikod na Martes mantang ang biktima naglalakaw. Ang mga naagihan kaning tao sa gilid kan tinampo pig para saksak na mayo man lamang ning karason-rason na pundusan inikan magtarabang-tabang ana mga barangay Tanod, mga barangay official patin mga motorista tanganing madako pa na sambit ng suspetsado. Uyan parte kan mga pahayag ni Police Major Romel San Andres ang Chief of Police kan Dil Gallego, Camarines Sur. Location at Paralacan. And nakakausap mo po, ang sabi doon sa investigator namin, sabi, pupunta. Po sir, kang match na po ng Banggi, mga 8:30, nag-receive po kaming tawag from Barangay Kumaday Kaday, na kung saan po mayroong isang lalaki na habang lumalakad siya, inaharang yung mga motorista, may dalang kutsilyo na naksak. Base po sa report, nag-respondi man yung kapulisan natin. And mas nauna po nag-respondi yung barangay official, yung barangay Tanod doon. However po, sa pagpasipay nila, may nasaksak yung suspect natin, si alias Andres, ng isang barangay official and dalawang barangay Tanod. Napasipay man po yung suspect, kasama yung kapulisan natin, nadala mga hospital. However po, habang nakasakay yung suspect natin sa ambulance ng Dil Gallego, LGU, binasag na po yung salamin sa likod and tumalon po siya sa kalsada. And dahil andun naman ang kapulisan natin, na-arrest po ulit itong suspect and dinala din sa Tagkawayan Hospital kasama po yung mga victims. And nag-decide yung attending physician na yung victim and suspect po dala sa BNC. So para po yung suspect natin andito pa ngayon sa BNC, hospital arrest, nababantayan ng kapulisan natin. And yung victims po, survive naman po, wala man po ano. And for information po sa lahat, napailan na po natin ang kaso. Yung suspect ng multiple attempted homicide, napailan na po sa court. Si Major Romel San Andres ang Chief of Police kan Dil Gallego, Camarines Sur. Sa investigasyon kanda pulisya, nagluluwas na ang suspect aros 2 semana nang pinagahanap kan sa iyang pamilya dumanda sa pagbilaw sa probinsya kan Quezon. Ini nagparalakaw sa gud nga makaabot dyan sa Banwaan kan Dil Gallego, Camarines Sur. Padumanda kani anda sa iya o dudumananda kani anda sa iyang aki na yaon duman sa Samar kaya nagparalakaw sana hali man sa pagbilaw sa Quezon sagkod na makaabot sa Dil Gallego. Sa investigasyon kan na pulisya anda suspect na pagarman na nakakamati nin depression sa iyang sadiri.
uya si Mayor Romel San Andres Candil Gallego Municipal Police Station. Nagparalakad lang po daw ito galing ng pag-bilocation, nagparalakad. And nakakausap mo po, ang sabi doon sa investigator namin, sabi, pupunta niya yung anak niya doon sa Samar, maglalakad lang. Sabi niya, sa information po ng suspect, pupunta niya daw yung anak niya nandoon. Yun po ang pinakasabi niya. Pero sa tingin ko po ito, talagang suffering depression po ito, kaya ganun ang nangyari. Kasi kung normal yung isip niya, hindi niya babasagin yung salamin ng ambulance, tatalon siya doon sa kalsada. Okay naman po yung mga victim. Ang pinag-alam po dito, nakapain na tayo ng kaso. Tatlong kaso po yung napain na po sir kahapon. Opo sir, dito din na po yung sir sa court. Ang importante po, na natin, through just due process ng natin ng mga ebidensya, napain natin yung case. Paartikan mga payag ni Police Major Romel San Andres Candil Gallego, Camarines Sur. Duwa sa mga biktima, sarong sibilyan, duwang barangay Tanod, asin sarukman na barangay Kagawad. Ang mga biktima stable naman, an sa indang mga kamugtakan matapos lapatanin asistensya medikal kan doktor. Mantang ang suspek, yaon ngunyan sa Bicol Medical Center, asin ini, yaon na babantayan kan pulis bilang nasa hospital arrest. Uya ang paayag ni Mayor Romel San Andres. Ang naman po, dalawang barangay Tanod, isang barangay official. Okay naman po, mixed na sir. Opo sir, kasi sila yung nag-responde doon. Malaking pasalamat nga natin kasi cooperative yung mga barangay official, barangay Tanod. Kasi sila yung una nagpasipay doon sa nagawalang assessment natin. Ibo nga na sir, malaking pasalamat natin dahil sa cooperation ng sa barangay official, barangay Tanod. Natin, pasipay din. Although may mga na-discuss lang na million. Si Major Romel San Andres Canda del Gallego Municipal Police Station. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal na nakikiulay ngunyan ang Philippine Drug Enforcement Agency sa laog kan Camarines Sur sa mga magurang kan mga jóvenes asin mga estudyante. Bantayan asin i-monitor ansin mga aki asin na iyan tanganing mailikay sa impluensya kan maraot na barkada para malikayan man ang paggamit kan illegal na droga. Urog na ngunyan na naglalakop na ang pig-apod na liquid marijuana. Mantang dakol na mga jóvenes nababangkag sa paggamit nin beef. Igwa ngunyan nin liquid marijuana na pwedeng ibugtak sa vape bilang flavor. Iniyo na prioridad kan pidiya sa laog kan Camarines Sur kung sain nagpupuon ang liquid marijuana sa Naga asin Camarines Sur kaya pigahanap ninda ang mga persona na iyo ana nasa likod kan pagbariwas kan liquid marijuana sa Naga City asin Camarines Sur. O yan parte kan mga pahayag ni PDEA Agent Adriana Fajardo, pamayukan PDEA sa Camarines Sur. Sa ngayon po, diyan sa mga regarding sa mga high profile po na gumagamit ng illegal drugs is bagong assume pa lang po ako. On process po kami ng pag-monitor at pag-validate ng mga information regarding po sa mga personality na gumagamit. Then again po, Benji, yung concern po natin sa campaign against illegal drugs is hindi po yung mga gumagamit, hindi po yung mga binibenta. Yung po yung sinusuyod ng PDEA dahil yung po yung perpetrators. Ito pong mga gumagamit ng illegal drugs is biktima po ito. Masamang pagkalat ng illegal drugs. So, biktima po sila. So, kailangan po natin i-rehab ito. No need po ito nahulihin. Kira na lang po, kung itong gumagamit, at the same time, is nagbibenta din po siya ng illegal na droga. So, under po sa batas natin, sa Republic Act 9165, yung drug user po, sa first time na pagkakahuli or first offender siya, is i-rehab lang po siya. Yung po yung pinakaano ng court sa kanya. So, sa second time na gumamit po siya, doon na po siya pwedeng hatulan ng korte ng imprisonment. So, ang user po is hindi po yan yung sinusuyod ng PDEA or ng PNP pagdating po sa campaign against illegal drugs. Yung mga nagbebenta po ng illegal na droga ang ating hinahabol. Opo, marami pong programa ang government. Yung bago ng mga gumagamit ng illegal drugs, nandan po yung ating mga
lahat po ng local government unit natin dito sa Kamsur is may in-establish po na community-based drug rehabilitation. Kung talagang severe naman, may mga sangay tayo ng gobyerno na handang i-assist yung pamilya ng drug user para po ma-refer natin sa in-house drug treatment facility yung kanilang mga kamag-anak para po magamot natin. Kasi ito pong mga drug user, ang puro natin dito po is may sakit. Partiyan kan mga pahayag ni PDEA Agent Adrian Pajardo ang pamayukan PDEA sa Kamara de Sur kung saan padagos-dagos ang pagmonitor kan PDEA sa mga high profile o mga bistadong mga personalidad sa paggamit kan pinagpapangalad na illegal na droga. Mantang pigpahayag ni Agent Pajardo na ang mga target ninda sa illegal drugs bako idtong mga nagagamit kundi idtong mga nagpapabakal. Ulita ang rason ang mga nagagamit sinda mga biktima kan mga nagbabariwas kan droga na dai dapat dakupon kundi dapat na i-rehab asin na dapat dakupon iyo itong mga pusher na kung saan iyo anda nagdadara nin mga droga na nambibiktima kan mga inosente. Nakiulay man ang PDEA sa mga magurang kan mga jóvenes asin mga estudyante, bantayan asin i-monitor ansin na mga aki na mailikay sa impluensya kan maraot na droga uli man kan paglangkabang unyan kan liquid marijuana na kung saan dakul na mga jóvenes ang nagagamit nin VIF asin anda ibinubugtak na mga flavor iyo ang mga liquid marijuana. Uya ang partibismo kan pahayag ni PDEA Agent Adrian Pajardo pamayukan PDEA sa Kamara de Sur. Pagkasyon ko po dito, Kabenji, yung po yung first minute of the day ko, kaso lang po ngayon, considering na limitado rin po yung yes po, lalo na po sa mga kabataan ngayon na prone sa pagkalat ng marijuana kasi diyan po yung nagsisimula pag paninigarilyo, tapos kulang na yung amot ng yosi, bibili na ng marijuana. At ngayon po, nakakatakot kasi nagkalat po ngayon yung tinatawag natin na liquid marijuana. Kung saan po, di ba, marami pong kabataan ngayon na gumagamit ng vape. So, mayroon na po liquid marijuana na pwede nang ibala dyan sa vape. Yung po yung priority ng aming operatiba ngayon na suyurin kung saan nagmula yung liquid marijuana na yan. So, sa mga magulang po, lalo na sa mga may anak na nagbe-vape, paki-monitor po yung inyong mga anak at delikado po yan, liquid marijuana. Arti kan mga pahayag ni Agent Adrian Pajardo sa pag-asumera sa pwesto ni Agent Adrian Pajardo kan PDEA kada bulan kan Enero 2025 sa iya mantulos na pighagad sa lado kan gobyerno o lokal na gobyerno kan naga na matawan sindan ninda sa diring opisina. Ulitan opisina ninda sa GRMC ang delikado para manda sa mga pusher na pwedeng digdi mabugtak sa alanganin o peligro ang seguridad kan mga personahe kan PDEA. Ulitay niya open o bukas sa publiko na pwedeng mabisto tulos ang sinda mga agent. Nagsurat naman sinda asin naghahagad nin sa paaginin request asin naghahagad nin tabang sa LGU Naga asin manda sa Kamara de Sur. Iyan tangani mana na matabangan sinda na magkaigwa nin bagong opisina. Uyan pahayag ni Agent Adrian Pajardo pamayukan na PDEA Kamara de Sur. Pagkasyon ko po dito, Kabenji, yung po yung first minute of the day ko, kaso lang po ngayon, considering na limitado rin po yung capabilities ng PDEA, hindi po kami ng tulong sa mga local government unit, especially dito sa Kamsur, sa Naga City at sa Kapitolyo ng Kamsur, para mabigyan po kami ng opisina. Naka-ongoing na po yung request natin dyan at hinihintay lang po natin kung kailan nila matutugunan yung ating request. Ganun po, yung mga operatibo po natin, kailangan po talaga natin po Artikan mga pahayag ni Agent Adrian Pajardo pamayukan PDEA sa Kamara de Sur.
Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga bareta yaon sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang ako po ang sendong para bareta si Junel Cuba mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugunan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado.